Hey guys, kamusta na? Napanood nyo ba yung latest video natin? Tungkol sa chicken arroz caldo? Dun din sa same video na yon ay nag-share ako ng dalawang best na ka-partner para sa arroz caldo. Hindi ko sure kung a-agree kayo dito pero yung dalawang yun ay ang lumpiang toge at ang tokwat baboy. Okay ba sa inyo yan? Kaya naman para sa video na to, i-share ko sa inyo yung recipe ko ng lumpiang toge. Okay na okay yung lasa at crispy and crunchy pa on the outside. Simple lang yung mga sangkap niyan. Meron tayong toge at tokwa na pinirito. Gumamit din ako ng hibi dyan. Ito yung hipon na pinatuyo. May carrot din yan. Meron ding sibuyas at bawang. Pati na rin paminta at patis. At hindi mawawala yung lumpia wrapper. Siyempre, pambalot natin yan. At yung pamprito na mantika. O tara, umpisa na muna natin. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko prepare yung mga sangkap na to para mas mapabilis yung trabaho natin. Pagdating sa carrot, balatan nyo lang yan. Ito yung ginagawa ko para mas mapabilis yung paghiwa ng pahaba. Tanggalin nyo lang muna yung both ends tapos hiwain niyo ng ganito. Diagonally pero manipis lang At once na mahiwa, i-stack lang natin ito mga 3 to 4 layers tapos hiwain nyo na nga ng pahaba na katulad yan. O diba, simple lang, mapapabilis pa yung trabaho natin. Itong tokwa naman, tinatanggal ko lang yung tubig sa loob kumaga pinipiga ko lang dahan-dahan. Sabay prito na nga. Niluluto ko lang yan hanggang sa mag-brown na nakatulad nito. Sabay pinapa-cool down ko at hinihiwa ko na. Pagdating nga pala dun sa size ng tokwa, nasa sa inyo Kung medyo malaki para sa inyo yan, hiwain pa natin. Papaliitin pa natin yan. Ang gusto ko lang sabihin nasa sa inyo kung gaano kalaki yung gusto ninyong hiwa na gawin sa tokwa. At once na mahiwa na nga lahat ng tokwa, itabi nyo lang muna. At yung sibuyas naman, simple lang yan. Hiwain nyo lang ng pahaba at manipis lang. Pwede kayong gumamit dito ng kahit anong kulay na sibuyas. Kung mapapansin niyo, hindi ko muna tinanggal yung part na may ugat. Yung kasi yung hahawak ng lahat. Once na mahiwa na, i-slice nyo lang yun at tingnan nyo, ayos na, di ba? Yung bawang, pag tinatamad, pitpitin nyo lang, okay na yan. Pero kung sinisipag naman kayo, edi i-chop nyo lang ng konti. O okay na to, tara, magluto na tayo. Ang una nating gagawin ay maggigisa muna. Technically, nagluluto tayo ng ginisang toge. Bakit kamo? Kasi guys, yung palaman ng lumpiang toge, ginisang toge naman talaga yun, di ba? Kaya nga ito, inumpisan ko na yung paggisa sa bawang. At nung nakita ko na nag-umpisa ng mag-brown, nilagay ko na yung sibuyas. Mas maganda na ilagay yung sibuyas bago pa lang maging totally brown na yung bawang. Dahil kapag nilagay nyo ng brown na yung bawang, may tendency na baka masunog kagad yung bawang. Ituloy nyo lang yung paggisa hanggang sa mag-separate na yung layers ng sibuyas at mapansin nyo na malambot na to. Ito na yung pagkakataon para ilagay yung hibi o hibe. Ano nga ba ang tawag nyo dito? Hindi yun yung English ng mabigat Niluluto ko lang ito ng 1 minute. At nilalagay ko na nga yung carrot. Kung mapapansin niyo, napakabilis lang lutuin ito. Dahil nga wala naman tayong karne na ingredient At yung mga gulay, maninipis pa yung hiwa natin, di ba? Igisa nyo lang yung carrot hanggang sa lumambot na ng bahagya. At ilagay nyo na dito yung tokwa. So yun yung tokwa natin na hiniwa ko ng mas maliit kumpara dun sa kanina. Mabilis ang gisa lang yan dahil yung tokwa luto na naman At ilagay nyo na nga dito yung toge o yung mung bean sprout. Para dun sa mga wala sa Pilipinas at hindi makakita ng toge or mung bean sprout, may mabibili kayo na ang label naman ay soybean sprout. Pwedeng-pwede rin yun. I-distribute lang muna tapos dahan-dahan lang ninyong haluin. At kung medyo challenging, eto, sandali kukuha lang ako ng isa pang spoon at i-toss lang natin yan. O diba? Mas madaling gawin to. Para nagluluto ka lang ng pansit. Ituloy mo lang ang pagluto dito ng mga 2 to 3 minutes pa. Sabay lagyan na nga dito ng ground black pepper at ng patis.
Mapapansin mo habang niluluto to, unti-unting kakatas na yung toge dyan. So natural lang yan. Di ba ganyan naman talaga kapag nagigisa tayo ng toge? Ang tinutukoy ko yung ginisang toge na pang-ulam ha. And speaking of ulam, at this point guys, kung may kanin kayo, pwede niyo na itong iulam. Or, syempre, ituloy na natin yung pagluto natin ng lumpiang toge. Kaya huwag niyo muna uubusin yan. Tikman niyo lang. So at this point, naka-turn off na yung heat. Ililipat lang natin sa colander yan. Ginagawa ko to para tumulo yung katas. Okay, mag-alala ha, may pansalong plato yan. At para dun sa mga nagtatanong kung bakit kailangan pa itong gawin. Well guys, importante na hindi masyadong basa yung ating ginisang toge. Dapat na-drain natin yung tubig dito para nang sa ganun ay hindi kaagad mapunit yung lumpia wrapper kapag binalot natin to. Sana ha, tandaan nyo yan kapag magluluto na kayo ng lumpiang toge. O for now guys, ipapa-cool down ko lang muna to ha. At once na mag-cool down na, ipalot na natin. At pagdating sa pagbalot, dapat ready tayo ha. So naka-cool down na itong ating lumpiang toge. Wala na masyadong liquid yung ilalim ha. Kung meron, tanggalin pa rin natin yan. May chance tayo ha. At eto na nga yung mga lumpia wrappers natin. Napansin niyo yung maliit na bowl? Yun yung nasa gilid? Sandali ako kunin ko. Yan yung slurry natin. Actually guys, gaw-gaw yan na medyo hindi ganun kalaputan. Yan yung gagamitin natin na pandikit. Pinaghalo ko lang yung cornstarch at tubig. Minicrowave ko lang yan ng mga 30 seconds. Hanggang sa lumapot na. At yan ay magiging paste para talagang dikit na dikit. O yan, ibalot na natin to. Pagdating sa dami ng filling, dapat wag nating bibiglain yung dami ha. Eto, ginagawa ko inuunti-unti ko lang yan. Siguro nasa mga 3 to 4 tablespoons yung dami nitong ating mixture. Ilagay nyo lang yan dito, sa bandang dulo, pero hindi naman dulong-dulo ha. At pagkatapos nga, gawin natin yung natutunan natin sa pagbalot ng lumpiang Shanghai. Ganun din yung concept nito. I-cover nyo lang yung filling, iikot nyo bahagya, at itiklop nyo lang yung dalawang sides. Ang kailangan dito dapat medyo compact yung loob. Kaya habang niro-roll natin, dapat nag-a-apply kayo ng konting force para nang sa ganun maging compact ito. Dahil kapag pinirito natin at hindi compact yung ating pagbalot, ang tendency niya na ibubukas lang itong wrapper at kakalat lang yung ating ginisang toge dun sa ating pinagpiprituhan. At para makasigurado na talagang didikit to, nilagay ko na nga itong ating paste, yung slurry na min-microwave ko. O yan guys, okay na to. Itutuloy lang natin yung same step ha. So ulitin natin ulit para at least mag-grasp ninyo yung concept. Top view tayo ha. So yun guys, i-cover nyo ng bagya. Tapos, i-fold niyo yung dalawang side at ituloy nyo lang yung pag-roll. Niligyan ko na ng paste yan para tuloy-tuloy na. O tuloy lang natin to hanggang sa maubos na itong ating ginisang toge. And at this point, ready na tayo. Pinainit ko na yung mantika. Dahil ang next step ay magpiprito na tayo. Pagdating sa lumpiang toge and any other lumpia, basta pinirito ha, I always suggest na dapat generous tayo pagdating sa mantika. Dapat deep fry lagi yan. Para na sa ganun, pantay-pantay yung pagkakaluto ng lahat ng sides. Bantayan nyo lang mabuti at piniprito ko lang yan gamit ang medium heat setting. Iniikot-ikot ko yan hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng lahat ng sides nitong ating lumpiang toge. At pagkatapos nga nun ay nilalagay ko lang sa isang grate. Kumbaga nakatilt lang yan, medyo nakatayo or naka-incline. Para na sa ganun may pagkakataon para tumulo yung mantika. So ayan guys ha, itutuloy ko lang yung pagprito dun pa sa mga natirang nabalot na natin na lumpiang toge. At pagkatapos nga, ipapa-cool down lang natin yan dito sa ating wire rack. Habang ginagawa ko na yung spicy na sukang sausawan. Ano bang paborito niyong sausawan pagdating sa lumpiang toge? Ako, simple lang. Eto. May bawang yan at sibuyas. Pinipitpit ko lang yung bawang, chinachop ko yung sibuyas. Pinagahalo ko lang dyan yung suka, toyo, asin at paminta.
Kung meron kayong dahon ng sibuyas, ilagay ninyo pero pampakulay lang yan. At kung mahilig kayo sa maanghang, lagyan nyo ng sili. Bahala na kayo kung gaano karami ha. O guys, ready na itong ating lumpiang toge. Tikman na natin. Panalo. Kaya guys, subukan nyo ring lutuin itong ating lumpiang toge. At kung kailangan ninyo ng kumpletong recipe, punta lang kayo sa website natin, panlasangpinoy.com. Makikita nyo doon yung kumpletong detalye. At suggestion din pala ha, mas maganda itong lumpiang toge kapag i-enjoy ninyo pagkaprito na pagkaprito pala. Syempre hindi naman yung sobrang init, di ba? Para talagang malutong. O next video natin, toko at baboy naman yung ating lulutuin. Kita-kita tayo ha. Tara, kain tayo!